Nagtataka si Chief nang makitang lumalaban pa din si Zombie, di makapaniwala si Chief kung paano pa din nakakagalaw si Zombie kahit wala ng ulo. Habang si Zombie na walang ulo hawak-hawak niya ang ulo ng isa sa mga robot. Namangha si Lanky at ang kanyang subordinate sa pag-aaway ng Zombie. Sinisingil ng Zombie ang kanyang pag-atake laban kay Chief. Ngunit nagawa ni Chief na iwasan ang pag-atake. Walang tigil na sinasampal ng Zombie si Chief habang umiiwas. Hanggang sa ginamit ni Chief ang kanyang sandata. Ngunit nagawa itong iwasan ni Zombie. Nagsimulang mairita si Chief sa pagiging mabilis ni Zombie kahit walang ulo. Pilit na sinuntok ni Zombie si Chief. Ngunit ang hepe ay tumalon pa atras para magawa niya ang kanyang susunod na hakbang. Akala ng nasasakupan ni Lanky ay may problema ang hepe. Pero ayaw mag-abala ni Lanky na alam niyang nagsimula ng magseryoso si Chief. Kilalang kilala ni Lanky si Chief na ang mga lalaking tulad niya ay mahilig magpakitang gilas sa malalaki at makikinis na galaw. Pinayuhan ni Lanky ang kanyang subordinate na lumipat ng kaunti upang hindi sila madamay sa lugar ng epekto. Samantala, ang ulo ng Zombie ay nagiging spiral, hanggang sa nabuo ang kanyang ulo sa orihinal. Si Lanky at ang kanyang subordinate ay nagulat nang masaksihan ang pagkabuo ng ulo ni Zombie. Gusto lang makipag-usap ni Zombie dahil hindi niya sinasadyang saktan si Chief. Pero hindi naniniwala si Chief sa Zombie. Naisip niya na baka kontrolin ng Zombie ang isip niya. Gusto pa rin ni Chief na matuloy ang laban at pinatawag ang isa sa kanyang robot suit na pinangalanang Model 1. Napunta lahat ng fragment sa lugar at agad na ikinabot sa katawan ni Chief. Natarante si Zombie habang namangha si Lanky at ang kanyang compound. Isinuot ni Chief ang lahat ng mga fragment at ginawa siyang parang robot. Tinawag ng hepe ang kanyang sarili bilang mekanikal na anyo ng buhay. Siya ay kumikilos at nagsasalita na parang robot habang sinisingil niya ang kanyang pag-atake. Matagumpay na natama ni Chief si Zombie gamit ang kneecap nito. Lumipad si Zombie habang si Chief ay handa na sa susunod na hakbang. Malapit nang mahulog ang Zombie sa lupa. Binigyan ni Chief si Zombie ng isang malaking suntok sa sikmura at pinalipad si Zombie sa lupa. Si Lanky at ang kanyang compound ay namangha habang pinapanood ang labanan. Ayaw tumigil ni Chief at patuloy ang kanyang pag-atake at manalo kay Zombie. Panay ang atake niya sa Zombie. Habang si Zombie ay tinamaan ng mutinisli, hindi siya makalaban. Ang hepe ay ginawa ang kanyang huling suntok at hinampas si Zombie sa lupa. Tumama ang katawan ng Zombie sa lupa. Ang hepe ay lumapag sa kanyang mga paa habang binibigkas niya na ang lahat ng mga zombie ay dapat patayin at dapat mamatay. Ginamit niya ang kanyang huling pag-atake, gamit ang isang laser na lumalabas sa kanyang dibdib. Natakot si Lanky habang ginagamit ni Chief ang kanyang malaking disintegrator laser laban sa zombie at nagliwanag ang madilim na eskinita. Bum-ontong hininga si Chief. Ipinapalagay niya na dapat natapusin si Zombie sa sandaling iyon, hanggang sa pumasok si Zombie at natulala si Chief nang makitang naglalakad pa si Zombie. Si Zombie ay ganap na nakatayo at sumigaw sa ibabaw ng kanyang mga baga. Napakalakas ng sigaw na ikinagulat ni Lanky at ng kanyang compound. Maging si Chief ay nadamay sa sigaw ni Zombie sa kabila ng pagsusuot ng napaka-develop na suit. Napaka-seryoso ni Zombie sa sandaling iyon at hamaba ang buhok. Si Lanky at ang kanyang subordinate ay natatakot sa Zombie. Lumakad si Zombie papunta kay Chief. Habang si Chief ay medyo natatakot. Pero parang ayaw nang maglaro ni Zombie. Nagsisimula ng umikot ang langit. Habang si Zombie ay nakatayo pa rin sa lupa. Lumaki ang spiral na naging sukat ng lungsod. Nakuha ng langit ang atensyon ni Don. At maging si Lanky na chill lang kanina at ngayon ay nagsimulang magpanik. At para sa mga mamamayan, nakatingala sila upang makita ang malaking spiral sa kalangitan. Hindi nakaimik si Chief at natatakot, sinabi ni Zombie na bibigyan pa niya ng pagkakataon si Chief na maayos ang sitwasyon ng mapayapa. Pero ayaw siyang pakinggan ni Chief. Nakakatakot na tinanong ni Zombie si Chief kung papaanong paraan niya gustong mamatay. Napansin ni Lanky at ng kanyang subordinate na ang personalidad ni Zombie ay nagkaroon ng 180 degree na pagbabago at nagbigay kay Lanky ng masamang pakiramdam. Agad namang umalis sa lugar si Lanky at ang kanyang compound. Or else mahuli sila. Si Chief ay hindi kailanman nakaramdam ng pananakot ng ibang nilalang mula nang siya ay isinilang. Matigas siyang kumilos na parang hindi siya natatakot sa zombie.
Hindi napigilan ni Chief para i-provoke si Zombie at naglakas loob pa siyang lumapit sa kanya. Habang tumatakbo palayo si Lanky at ang kanyang kampon, ipinaalam sa kanya ng subordinate ni Lanky na dumaan siya sa database ng Zombie. Ngunit hindi pa siya nakakita ng isang nilalang na tulad ng Zombie na napakalakas. Sana makaligtas silang dalawa sa tunggalian ni Zombie at Chief. Hanggang sa naabutan silang dalawa. Naalerto silang dalawa sa panganib na maaaring pumasok ang labanan sa bagong lungsod. Nawawala ang mga paa ni Chief habang binasag sa lupa. Lumapit sa kanya ang Zombie. Ngunit ipinatawag ng hepe ang kanyang mga robot assistant na modelo 2, 3, at 4. At lumikha ito ng napakalaking pagsabog. Naabutan si Lanky sa tabi ni Chief. Sa sandaling iyon, hiniling ni Chief kay Lanky na tulungan siya dahil alam niya na si Zombie ay mapanganib. Ngunit si Lanky ay labis na natakot at tinawag na si Chief ay baliw para sa pagpukaw kay Zombie. Pinayuhan ni Lanky ang kanyang subordinate at Chief na maghiwalay at tumakas. Habang si Zombie sa lupa ay gagawin na ang susunod niyang pag-atake, napansin ni Lanky na hindi basta-basta hahayaan ni Zombie na makatakas sila. Sinampal ng Zombie ang lupa, na nagiging sanhi ng lindol. Nawalan ng balanse si Lanky at natamba siya. Labis na natakot at natarante si Lanky. Ngunit hawak ni Zombie ang lupa at itinaas ito, na nagpalutang sa kalahati ng lungsod. Nagsimulang magpanik ang mga mamamayan. Lahat sila ay natatakot sa sitwasyon. Maging si Don ay natulala sa kanyang nakita, na ang bagong lungsod ay lumulutang. Samantala sa gilid ni Zombie, bumagsak si Chief sa lupa at nontog ng husto ang ulo. Agad namang sinundan ni Zombie si Chief. Ngumisi siya habang hawak-hawak ang hepe sa kanyang ulo na may nawawalang mga paa at tinanong kung higit na ba ang nararamdaman ni Chief sa sandaling iyon. Hinawakan ni Zombie ang walang paa na katawan ni Chief. Sa masamang tingin sa kanyang mukha, positibo si Zombie na hindi niya makontrol ang isip ng isang robot. Ngunit si Chief ay hindi isang purong robot. Kahit pa mekaniko ang mga paa niya, may utak pa rin si Chief. Mas hinigpitan ni Zombie ang ulo ni Chief. Ganun din ang teknik niya kay Chief gaya ng ginawa niya sa spy kanina. Hanggang sa tuluyang nakarating sa utak ni Chief ang virus. Nakita ni Zombie ang memorya ni Chief na nagsisimula sa dalawang tao sa isang silhouette figure. Pagkatapos ay nakita niya si Chief sa kanyang pagkabata bilang isang ulila na namatay ang kanyang magulang sa kanyang harapan. Ang memorya ay lumilipat sa isang doktor na nagsasagawa ng operasyon sa pagbabago ng katawan. Sa alaala ni Chief, may part na tinanggal lahat ng parte ng kanyang katawan at pinalitan ng mga bakal. Matapos silipin ni Zombie ang alaala ni Chief, insulto niya si Chief sa pagiging miserable at sa pagiging undead kaysa sa isang zombie. Napagpasyahan ni Zombie na iligtas si Chief dahil naniniwala siyang mas magdurusa si Chief kung buhay siya kaysa patay. Nina si Zombie at inihagi si Chief sa ibabaw ng bangin. Pero sa kabutihang palad, nahuli ni Lanky si Chief. Sa nakakatakot na hitsura, si Lanky ay nabigla nang makita ang isa sa mga kakayahan na mayroon si Zombie ay ang pagbabasa ng memorya. Biglang nawala si Zombie. Kinagabihan, bumalik si Zombie sa kanyang normal na sarili. Inimpake niya ang lahat ng gamit niya para tumakas dahil nahihiya siyang mawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Kahit si Zombie ay natakot sa kanyang sarili. Patuloy niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na isa siyang pala kaibigan at mabait na zombie. Ngunit talagang nahihiya siyang humarap sa sangkatauhan habang palabas siya ng pinto. Pero naabutan siya ni Violet na palihim na lumabas. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi patahimikan ang kanyang saksi. Humingi ng tawad si Zombie sa gagawin niya. Pero naputol siya nang ipakita sa kanya ni Violet ang isang dokumento. Ipinakita ni Violet ang mga papel na dokumento para sa zombie na nagsasaad na siya ay isa ng opisyal na vice-presidente ng Beyonders Academy. Natarante si Zombie na walang nag-react ng marahas sa kanyang pagngangalit kanina. Lalo siyang naguluhan nang makitang pumayag si Chief na maging vice-presidente. Tinanong ni Zombie si Violet kung may nabanggit ba si Chief tungkol sa kanya. Sinagot ni Violet ang tanong nang marinig niya na ang tingin ni Chief kay Zombie ay isang mabuting tao. Hindi naging marahas si Violet. Binati pa niya si Zombie para sa kanyang mga nagawa kamakailan. Samantala, nakarite si Chief at si Lanky sa gilid. Naisip ni Lanky na isang napakalaking pagkakamali ng ginawa ni Chief na manatili si Zombie sa kabila ng pagkaalam niya sa katotohanan ng totoong pagkatao ni Zombie.
Pero tumingin si Chief sa kabilang side. Hindi mahalaga kung si Zombie ay isang tao o hindi. Mas tiningnan ni Chief ang opportunity at advantages kung kakampi nila ang zombie. Ngunit mas nag-aalala si Lanky kung manggulo muli si Zombie. Ngunit handa pa rin si Chief na makipagsapalaran. Iniba niya ang topic nang tanungin niya si Lanky tungkol sa mga arrangement. Kahit natalo na si Chief, naisip pa rin niya si Professor Jamie. Nangako siya sa sarili na buburahin niya ng tuluyan ang lahat ng bakas ni Professor Jamie. Ang Zombie Society ay naalerto lahat ng isang balita na ang zombie ay na-hostage sa loob ng isang lungsod ng tao. Si Varmint, na isang tapat na pamilya, ay nagtanong sa iba pa niyang mga kasama kung ano ang maaari niyang gawin para mailigtas ang kanilang hari. Ang Zombie Society ay pawang nagpoprotesta na patayin ang lahat ng tao upang mailigtas ang kanilang haring zombie. Naisip ni Blackie na katangahan para kay Varmint na magprotesta at mag-alala dahil alam ni Blackie at Agoo ang hindi kapanipaniwala at napakalaking kapangyarihan ng hari. Bumalik sa Beyonders Academy, si Chief ay maayos na ngayon. Pagkatapos ay gumawa siya ng anunsyo para sa lahat na maghanda dahil sa wakas ay pagkakataon na nila na mahuli si Professor Jamie. Samantala, sa isang lugar sa Land City, si Zombie at Dawn ay namamasyal habang si Dawn ay nabighani sa kung paano pinananatili ng mga tao ang abandonadong lugar sa loob ng mahabang panahon. At hinarang ng isang grupo ng militar ang zombie sa dadaanan nila Dawn. Labis na nalito si Zombie. Ngunit talagang formal na binabati ng mga sundalo si Zombie para tanggapin siya sa kanyang bagong lungsod na sasailalim sa kanyang mga panuntunan. At ipinaalam ng sundalo kay Zombie na susundin nila ang utos ng zombie mula ngayon. Nabigla pa rin si Zombie sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang lahat ng mga sundalo ay formal na tumayo sa lungsod upang batiin ang kanilang pinakabagong vice-presidente. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please pa-like at subscribe at i-click niyo na din po ang notifications bell para palagi po kayong updated sa mga bago nating videos. Maraming salamat po.